Hello po, kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Ang ating pong kaluwalhatian at saka yung Diyos ng kaluwalhatian, yun po yung mag-ama, yun po. Yun po yung topic. Isa sila ng pagka-Diyos at ang Diyos na nagpakita kay Abraham at kay Pablo, yung Diyos ng kaluwalhatian. Yun po yung ating topic, yun po yung ating paksa. God bless po. Ito po, basahin ko po sa inyo sa Apokalipsis 22. Sa 22 po ng Apokalipsis 12. Ang nagpakita pong Diyos kay Abraham, yung Panginoong Yesus sa kay Apostol Pablo. Ito po. Sa Apokalipsis, kasi pareho po ng kaluwalhatian yung ating Ama. Pareho po sila ng Alpha Omega, pareho po sila ng una't huli. Kaya isa po ang ating Diyos, yun po yung mag-ama. Yun po yung ating topic, yun ang ating paksa. At saka ang Panginoong Yesus, ang nagpakitang Diyos kay Abraham. Siya po yung Diyos ng ating mga magulang, yung Panginoong Yesus po. Siya po yung Diyos ng ating mga magulang, yung Panginoong Yesus. Ito po, basahin ko po sa inyo rito sa kasi pareho po ng kaluwalhatian yung Ama sila pareho sila Iisa sila pareho po silang Alpha Omega at saka una at huli. Kaya isa po sila ng pagka-Diyos, yung Ama at Anak. Ayun po. Pero ang nagpakita pong Diyos sa mga magulang, ang Panginoong Yesus po. Siya po yung nagpakita kay Abraham at saka kay Apostol Pablo. Siya po yung Diyos ng kaluwalhatian, yung Panginoong Yesus. Magkaiba po yung Ama ng kaluwalhatian saka yung Panginoon ng kaluwalhatian. Ang Panginoon ng kaluwalhatian at saka yung Diyos ng kaluwalhatian, yun po yung Panginoong Yesus. Iba po yung Ama ng kaluwalhatian. Pareho po sila ng pagka-Diyos yung Ama. Pareho po sila. Ito, basahin ko po sa inyo kasi pareho silang Alpha Omega at saka una't huli. Dito po sa 22 ng Apokalipsis. Ito po, yung Panginoong Yesus po ang nagsasalita rito sa Apokalipsis. Sa 22, ang kabanatay 12 hanggang 16. Narito ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Ayun pareho po sila ng Alpha Omega ng Ama, yung Panginoong Yesus. Pareho po silang Alpha Omega sa wakas. Pero ang sasalita rito sa Apokalipsis 22:12 hanggang 16, yun po yung Panginoong Yesus. Ito, basahin ko po sa inyong muli Tapos patuloy ko na rito hanggang 16. Magandang gabi po. God bless po sa inyo. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Kapapalad ang naguhugas ng kanilang damit, upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay, at makapasok sa bayan sa pamagitan ng pintuan. Nangasa labas ang mga aso at ang mga manggagaway at ang mga mapakiapid at ang mga mamamatay tao at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. Akong si Jesus ang nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpapatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Ayun, ang Panginoong Yesus po ang nagsasalita rito sa Apokalipsis 22:12 hanggang 16. Siya po yung una't huli at Alpha Omega. Pareho po sila ng Ama. Iisa sila ng pagka-Diyos, yung Ama at Anak. Pero ang nagpakitang Diyos sa ating mga magulang, yung Diyos ng kaluwalhatian at sa Panginoon ng kaluwalhatian. Magkaiba po yung Ama ng kaluwalhatian saka yung Diyos ng kaluwalhatian. Yun po yung Diyos ng kaluwalhatian, yun po yung Panginoong Yesus. Siya rin po yung Panginoon ng kaluwalhatian. Iba po yung Ama ng kaluwalhatian. Ito, basahin ko rito sa inyo sa 21. Ito naman po yung una't huli at ang pasimula at wakas, Alpha Omega,
Ito naman po yung Diyos na Ama. Ito, basahin ko po sa inyo rito. Ito naman po yung Diyos na Ama. Ito sa 21 ng Apokalipsis, 21, 1 hanggang 6. Ito po. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na handang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila, at magiging Diyos nila. At papahiri niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Ayun, yung sasalita po rito, yung Diyos Ama. Pareho po sila ng Noong Yesus. Siya po yung tinutukoy na hari. Yung sa may Isaias 44. Ito, basahin ko sa inyo rito sa Isaias 44, 6, kabanatay 6. Ito po, ang tinutukoy pong Diyos dito na una't huli, yun po yung Panginoong Yesus, yun po yung manunubos. Wala naman po tayong Diyos na manunubos kundi yung Panginoong Yesus. Ito po, basahin ko sa inyo. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ayun yung Hari ng Israel, ang nagsasalita po rito, yung Panginoong Yesus po talaga dito sa may Isaias 44:6. Kasi siya po yung Hari ng Israel, ang Panginoong Yesus po. Siya po yung Diyos at saka yung Panginoon na manunubos, yung Panginoong Yesus po. O basahin ko po sa inyong muli. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. O yun sabi niya rito, liban sa akin ay walang Diyos. Pero nagsasalita po rito, yun po yung Panginoong Yesus, yung sumasa kay David. Yun po yung Diyos ni David, yung po sa kanan ng Ama. Ito, basahin ko sa inyo rito sa mga awit. Ito po yung Hari ng Israel, yung sabi ron sa Apokalipsis, yung sasalita po sa Isaias, yun yung Hari ng Israel, yung Panginoong Hesus po yun. Sabi po sa Isaias 44:6. Ang Panginoon po ni Haring David, yung umupo po sa kanan ng Ama. Ito po, basahin ko po sa inyo dito sa mga awit, 110:1. At sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Ayun yung umupo sa kanan ng Ama, yun po yung Panginoon ni David, yun po yung Diyos ng Israel. Ayon po sa banal na kasulatan. Ito, basahin ko po sa inyo rito. Yung umupo po kasi sa kanan ng Ama, yun yung Hari ng Israel, yung sumasa kay David siya po yung Diyos ng Israel kasi siya po yung bumabang Diyos. Wala na pong iba. Ito, basahin ko po sa inyong muli. Sa mga awit, 110 ang kabanatay 1. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Ayun yun yung Panginoon ni Haring David, yun po yung Hari ng Israel, yung Panginoong Diyos. Ayun po yun. Ayun yung si David dumakila kasi nga sumasa kanya yung Panginoong ng mga hukbo. Ito po, basahin ko sa inyo rito. Ito po yung Panginoon ni Haring David, yung umupo sa kanan ng Ama, yung Panginoong Yesus po yun. Yun po yung sumasa kay David, siya po yung Hari ng Israel na binabanggit sa Isaias 44:6. Ito po sabi sa
Sa unang kronika 11:9. Sa unang kronika po 11:9. Ang Panginoon ng mga hukbo sumasa kay David kaya dumakila siya. Yun po yung Panginoong Hesus na umupo sa kanang ng Ama. Sabi nga, umupo ka sa aking kanan hanggang sa gawin kong tungtungan mo ng ang mga yung mga kaaway. Ito po, sabi rito, yun po yung sumasa kay David, yung Panginoong Hesus. Ito po sa unang kronika 11:9. At si David ay dumakila ng dumakila sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa kanya. O yun o, yung Panginoon ng mga hukbo sumasa kay David. Yun po yung Panginoong Hesus, yung naupo sa kanan ng Ama. Ayun po. Yun yung Panginoon ni Haring David. Ito po sa yung sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa gawin kong tungtungan mo yung mga kaaway. O yun po yung Panginoon ni David, yung umupo sa kanan ng Ama. Siya po yung sumasa kay David, yung Panginoong Yesus. Siya po yun. Siya po yung Diyos ng Israel na tinatawag, yung sinasabi sa Apokalipsis, ay sinasabi sa Isaias 44:6. Siya po yan. Ito, basahin ko sa inyong muli. Dumakila si David kasi yung Panginoong Hesus sumasa kanya. Yun po yung Panginoon ng mga hukbo, Panginoon ng kaluwalhatian at Diyos ng kaluwalhatian. Ito po, basahin ko sa inyong muli rito. Sa unang kronika 11:9. At si David ay dumakila ng dumakila sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa kanya. Ayun o, sumasa kanya yung Panginoon ng mga hukbo. Yun yung Panginoong Hesus. Ito po yung sa unang Samuel sabi po kasi rito sa Isaias, ang nagsasalita po rito sa Isaias sa may 44:6, yung Panginoong Hesus. O basahin ko po sa inyong muli. Basahin ko po sa inyong muli para maintindihan nyo. Ang sasalita po rito sa may Isaias 44:6, yun po yung hari ng Israel at saka yung manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Yun po yung Panginoong Hesus. O basahin ko sa inyong muli rito sa Isaias 44:6. Ganito ang sabi ng Panginoon ng hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli. Liban sa akin ay walang Diyos. O yun o. Nauukol po itong verse na to sa Panginoong Hesus. Siya po yung hari ng Israel na sumasa kay David. Kasi nung araw po, nung kapanahunan ni Saul at saka ni Samuel, ni Propeta Samuel, yung Israel, nanghihingi sila ng hari. Sabi, isang hari ang mangunguna sa amin, sabi ng mga Israel. Pero sabi naman ni Samuel, ang Panginoong Diyos, siya ninyong hari, sabi ni Samuel dito sa verse na ito. Kaya yung hari dun sa Isaias 44:6, yun po yung Panginoong Hesus, yun po yung Panginoong Diyos. Ayun po, ito, basahin ko sa inyo rito. Kasi nung nakikipaglaban sila rito wala silang hari, humihingi yung Israel ng hari. Sabi naman ni Samuel, yung kanilang hari, yung Panginoong Diyos. Dito, basahin ko sa inyo rito sa sa unang Samuel 12:12. At ang makita ninyo na sinaas na hari ng mga anak ni Amon ay naparito laban sa inyo. Ay inyong sinabi sa akin, hindi, kundi isang hari ang maghahari sa amin. O sabi nito, sabi ng mga Israel dito, kundi ang isang hari ang maghahari sa amin. Sinabi naman ni Samuel, ang kanilang hari, yung Panginoong Diyos. Ito, patuloy ko po. Dangan, ang Panginoon ninyong Diyos ay siya ninyong hari. O yun o. Sabi rito sa
Sa unang Samuel 12:12, ang Panginoon Diyos sa ninyong hari, sabi ni Samuel sa mga Israel eh. Kasi gusto ng mga Israel, magkaroon sila ng hari. Sa ano nila, sa anong kapanahunan ng mga Israel noon, nung ni Saul, saka ni Samuel. Nanghihingi sila ng hari. Ang hari pala nila, yung Panginoong Diyos. Yung pala yung Panginoong Diyos na yun, yung Panginoong Hesus. Siya po yung Panginoon ng mga hukbo na sumasa kay David. Sabi sa unang Kronika 11:9. Ito, basahin ko sa inyong muli rito. Kasi nanghihingi sila ng hari dito eh. Ang hari pala nila, yung Panginoong Diyos. O sabi ni Samuel. Ito, basahin ko po sa inyong muli. Sa unang Samuel 12:12. At ang makita ninyo na Naas na hari ng mga anak ni Amon ay naparito laban sa inyo. Ay inyong sinabi sa akin, hindi, kundi isang hari ang maghahari sa amin. Dangan, ang Panginoong Diyos ay siya ninyong hari. O yun o, sabi ni Samuel dito, ang Panginoong Diyos siya ninyong hari. Kaya yung nagsasalita rito sa Isaiah 44:6, yun po yung manunubos na Panginoon ng mga hukbo, yun po yung Panginoong Hesus. Siya po yung sabi rito, basahin ko muli sa inyo rito sa Isaiah 44:6. Ito, siya yung hari, siya yung Diyos, at saka yung manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ito, basahin ko sa inyo muli. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng hari ng Israel, at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli. At liban sa akin, ay walang Diyos. Ayun o. Ay yung hari ng Israel, yun po yung Diyos. Sabi rito sa kayong manunubos. Yun po yung Panginoong Yesus. Siya po yung Diyos na nagpakita kay Abraham, kay Apostol Pablo. Siya po yun. Kasi ang mag-ama, isa po sila ng pagkahari, isa sila ng pagka-Diyos. Siya po yun. Ito po, basahin ko sa inyo rito sa ano. Siya po yung hari ng Israel, yung Panginoong Diyos. Yung Panginoong Hesus pala yun. Ito, basahin ko rito sa ano sa inyo. Para maliwanagan kayo, siya yung hari ng Israel. Dito po sa 21 ng Mateo 1:5. Para malaman nyo na siya talaga yung Panginoong Diyos na hari ng Israel, yung Panginoong Hesus po yun, na bumabang galing sa langit. Ito po sa ano. Basahin ko na lang dito sa inyo sa 21 ni Mateo, ang kabanatay 4. Nangyari nga ito upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, sabihin ninyo sa anak ng babae ng Siyon, narito ang hari mo, pumaparito sa iyo, na maamo, nakasakay sa isang asno, at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. O yun, siya po yung nagkatawan tao, di ba po, sumakay sa asno, inutusan niyo yung mga alagad. Yun po yung hari ng Israel, yung Panginoong Diyos, yun po yung Panginoong Hesus. Yun po yung nagpakitang Diyos kay Abraham, at saka kay Apostol Pablo, tinawag si Apostol Pablo po. O, basahin ko po sa inyong muli para malaman nyo po, yung hari ng Israel, yun po yung Panginoong Diyos, yun po yung Panginoong Hesus. Ito po. Kasi isa nga lang talaga ng pagka-Diyos yung Ama tsaka anak. Pinag-aralan ko po kasi mabuti tong Biblia, kaya nalaman ko po Ito, basahin ko po sa inyong muli. Sa Mateo 21:4, nangyari nga ito upang matupad ang salita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, sabihin ninyo sa anak na babae ng Siyon, narito ang hari mo'y pumaparito sa iyo, na maamo at nakasakay sa isang asno, at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. Ayun po, nung nagkatawan tao ang Panginoong Hesus, siya po yung hari ng Israel talaga. Siya po yung nagpakitang Diyos kay Abraham at saka kay Apostol Pablo. Ito po, basahin ko sa inyo rito sa Magkaiba po yung
Ama ng kaluwalhatian at saka Diyos ng kaluwalhatian, saka Panginoon ng kaluwalhatian. Ang Diyos ng kaluwalhatian at Panginoon ng kaluwalhatian, yun po yung Panginoong Yesus. Yung Ama naman ng kaluwalhatian, yun po yung Ama ng ating Panginoong Yesus. Yun po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito, basahin ko sa inyo ha. Yung basahin ko muna po sa inyo rito, yung Ama ng kaluwalhatian. Ito po, sa Efeso 1:17. Ito po sa Efeso. Ito po yung Ama ng kaluwalhatian, yung Ama ng Panginoong Yesus. Yung Panginoong Diyos na Ama, siya po yung Ama ng kaluwalhatian. Ito, basahin ko sa inyo. Magkaiba po yun, pero isa po sila ng kalagayan ng pagka-Diyos ng Panginoong Yesus. Ito po sa Efeso 1:17. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos na ating Panginoong Yesus, ang Ama ng kaluwalhatian, o yan o, Ama ng kaluwalhatian, sabi rito, ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Ayan o. Sabi rito, yung Ama ng kaluwalhatian, yun po yung Ama ng Panginoong Yesus. O, magkaiba po yung Panginoon ng kaluwalhatian, saka Ama ng kaluwalhatian, saka Diyos ng kaluwalhatian. Ang Diyos ng kaluwalhatian, saka yung Panginoon ng kaluwalhatian, yun po yung Panginoong Yesus. Ito, basahin ko po sa inyo muli yung Ama ng kaluwalhatian, yung Ama ng ating Panginoong Yesus. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ng Ama ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Ayan o, magkaiba yun. Ito po yung, ang binasa ko po sa inyo, yung Ama ng kaluwalhatian. Ayan po. Ito naman, basahin ko po sa inyo yung Panginoon ng kaluwalhatian. Yung Panginoong Yesus naman po yun. Yung Panginoon ng kaluwalhatian, yun po yung Panginoon ng mga hukbo. Yun po yung Panginoong Yesus. Ito, basahin ko sa inyo rito. Sa unang Korinto, po, 7:8. Sa unang Korinto, 7:8 po. Ito po yung Panginoon naman po ng kaluwalhatian, yun po yung Panginoong Yesus. Ito po sa 1:8. 7. Sa unang Korinto 2:7-8. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa iwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang sanlibutan sa ikaluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanlibutang ito. Sapagkat kung nakilala sana nila, ay dising di pinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. O yun o. Yun po yung Panginoong Yesus, yung Panginoon ng kaluwalhatian. Magkaiba po yung Panginoon ng kaluwalhatian, saka yung Ama ng kaluwalhatian. Iisa sila ng Alpha Omega, una't huli, o iisa sila ng pagka-Diyos talaga. Siya po yung Diyos na nagpakita sa kay Abraham at saka kay Apostol Pablo. Ito po nung tinawag po kasi si Apostol Pablo ng Panginoong Yesus, ito, basahin ko sa inyo. Ang Diyos ng ating mga magulang, ang Panginoong Yesus po yun, kasi siya po yung Diyos na bumaba Wala naman pong Diyos na bumaba sa langit, kundi ang Panginoong Yesus. Ito, babasahin ko sa inyo to, mahaba po to. Mahaba-haba po to. Yun po yung ang Diyos ng ating mga magulang na tinutukoy dito ni Apostol Pablo, yung Panginoong Yesus, kasi nagpakita siya sa kanya Nagpakita rin kay Abraham Ito po, basahin ko sa inyo rito. Nung tinawag si Apostol Pablo na maging apostol, mahaba po to, no? Pero iiksiyan ko na lang dito sa Gawa 22:4.
hanggang hanggang 14. Ito, basahin ko po sa inyo rito sa 22 ng Gawa, 4 hanggang 14. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa mamatay na tinatalian at pinapasok sa bilangguan ng mga lalaki at gayon din ng mga babae. Gaya rin naman ng Pangulong Saserdote nagpapatotoo sa akin at ang buong kapulungan ng matatanda na sa kanila na may tumanggap ako ng mga sulat sa mga kapatid at naglakbay ako sa Damasco upang dalhin ko ng mga gapo sa Jerusalem ang nangaroon upang parusahan. At nangyari nang samantalang ako'y naglalakbay at nalalapit sa Damasco na magtatanghaling tapat, bigpo. At do'y sasabihin sa iyo ang lahat ng mga bagay na tinalagang gagawin mo. At nang hindi ako makakita dahil sa kaniningan ng ilaw, na yaoy palibas ay inakay ako sa kamay ng mga kasamahan ko, ay pumasok ako sa Damasco. At isang Ananias, lalaking masipag sa kabanalan, ayon sa kautusan na may mabuting katunayan ng lahat ng mga Hudyo na nagsisitahan doon, ay lumapit sa akin. Ang ating mga magulang ay tinalaga ka upang magpagkilala mo ang kanyang kalooban at makita mo ang banal at marinig mo ang isang tinig mula sa kanyang bibig. Ayun yung nagpakita kay Apostol Pablo, yung narinig niya yung tinig, yun po yung Panginoong Yesus. Sabi rito, siya pala yung Diyos ng ating mga magulang, yung Panginoong Yesus. Dito sa may 22 ng Gawa, 14. Ito, basahin ko sa inyong muli para maintindihan nyo. Yun yung Diyos ng ating mga magulang na nagpakita kay Abraham. Sabi nga ng Panginoong Yesus sa mga Hudyo, nakita siya ni Abraham, di ba? Sabi niya sa banal na kasulatan sa 1. Ito, mamaya babasahin ko sa inyo. Pakinggan niyo muna muli ito kasi yung Diyos ng ating mga magulang pala, yung Panginoong Yesus, dito po sa may Gawa 22:14. At sinabi niya, ang Diyos ng ating mga magulang ay tinalaga ka upang mapagkilala mo ang kanyang kalooban at makita mo ang banal at marinig mo ang isang tinig mula sa kanyang bibig. Yun yung Panginoong Yesus. Siya po yung nagsalita kay Pablo na tumawag sa kanya. Yun po yung Panginoong Yesus. Siya po talaga yung tumawag sa kanya. Ito, sa katunayan, siya yung tumawag sa katunayan ng tumawag kay Apostol Pablo, yung Panginoong Yesus. Dito sa may unang Korinto 15. Ito yung sa unang Korinto 15. Basahin ko rito sa inyo. Ang katunayan, ang tumawag sa kanya yung Panginoong Yesus, diba? Sabi niya, ako si Jesus, na yung pinag-uusig. Yun. Kasi nga yung Ama, hindi pa yung nagsasalita sa lupa Ito, basahin ko sa inyo. Sa unang Korinto 15:4. Ito sa at siya'y palibasa at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan at siya'y napakita kay Cephas at sa 12. Pagkatapos ay nagpakita sa mahigit na 500 kapatid na may paminsan na ang karamihan sa mga ito ay nangabuwal hanggang ngayon. Datapat ang mga iba'y nakatulog na. Saka nagpakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol. At saka huli-huli ay tulad sa isang pinanganak sa di kapanahunan ay napakita siya sa akin. Napakita kay Pablo. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Nagpakita kay Pablo. Yung nagpakita talagang Diyos kay Pablo, yung Panginoong Yesus po, at saka kay Abraham. Yun po yung tumawag kay Pablo, narinig niya yung isang tinig. Ito, basahin ko sa inyong muli rito na lang sa unang Korinto 15:7 hanggang 9. At saka napakita kay Santiago at saka
sa lahat ng mga apostol. At saka huli-hulihay tulad sa isang pinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Ako ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. O yun o, yung Panginoong Yesus nagpakita kay Apostol Pablo na siya pala yung Diyos ng ating mga magulang, sabi sa Gawa 22:14. Yun po yung nagpakitang Diyos kay Abraham, kay Apostol Pablo. Yun po, siya po yun, yung Panginoon ng mga hukbo, yun po yung Panginoong Yesus at Panginoon ng kaluwalhatian. Magkaiba po yung Diyos ng kaluwalhatian saka Panginoon ng kaluwalhatian. O magkaiba rin po yung Ama ng kaluwalhatian. Yung Panginoong Diyos ng kaluwalhatian saka yung Panginoon ng kaluwalhatian, yun po yung Panginoong Yesus. Siya po yun. Ito, basahin ko sa inyo rito sa ano. Kasi siya yung nakita siya ni Abraham sabi niya nga, pag naitaas nyo ang anak ng tao, malalaman nyo, ako nga. Sabi niya nga sa mga Hudyo, di ba? Ito, basahin ko sa inyo rito. Siya talaga yung Diyos na nagpakita kay Abraham, kay Apostol Pablo, yun po yung Panginoong Yesus. Kaya yung mga aral ng tao, mga bulaan po yun, delikado po yun. Huwag po kayong makikinig doon. Mga bulaan po yung ang Yesus mo, tao. Siya nga yung Diyos ng mga magulang, yung Panginoong Yesus, yung nagpakita kay Apostol Pablo, sa Gawa 22:14, doon yung po mababasa yun. Siya po yung Diyos na mga magulang, yung nakarinig si Pablo ng isang tinig. O, yung Panginoong Yesus po yun. Sabi niya, ako'y si Jesus, na yung pinag-uusig. O, siya pala yung narinig pala yung isang tinig yung Diyos pala yun, yung Panginoong Yesus. Ito, basahin ko rito sa inyo. Kasi nakita siya ni Abraham nagpakita yung Panginoong Yesus kay Abraham Ito, basahin ko sa inyo rito. Ito, sabi niya nga, pag naitaas nyo ang anak ng tao, malalaman nyo, ako nga, sabi ng Panginoong Yesus. Ito, basahin ko rito sa inyo sa 1. Tapos sa 1:8, 28, saka rito sa 56:7. Sinabi nga ni Jesus, kung maitaas ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga. O, siya nga yung ako nga Ako ang Kristo at wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinasalita ko ang mga bagay nito ayon sa itinuturo sa akin ng Ama. O, nagalak ang inyong amang Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. O yan nakita ni Abraham yung Panginoong Yesus yung araw na nung mga araw na nagpakita kay Abraham Panginoong Yesus nakita niya nung araw yung Panginoong Yesus ni Abraham. Ito, patuloy ko po. At sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon. Nakita mo si Abraham. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pinanganak si Abraham, ay ako nga. O, ako nga, sabi ng Panginoong Jesus. O siya nga yung nakitang Diyos ni Abraham, yung Panginoong Jesus. Nakita niyo yung kaarawan ng Panginoong Jesus ni Abraham nung araw na nagpakita sa kanya. Sabi rito sa 1:56-7. Ito, basahin ko po sa inyong muli. Nagalak ang iyong amang si Abraham na makita ang aking araw. At nakita niya at natuwa. At sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon, nakita mo si Abraham. At sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pinanganak si Abraham, ay ako nga. O yan nakita talaga ni Abraham ang Panginoong Yesus. Siya po yung Diyos ng mga magulang, yung ating pong Panginoong Yesus. Siya yun po yung tinig na narinig nila sa may Gawa 22:14. Yun po, yung Panginoong Yesus po yun. Kasi po yung Ama, hindi pa po yung bumababa sa langit. Yung Ama, hindi pa po bumababa sa langit yan. At saka hindi pa po naririnig ang tinig ng Ama. Ayon po sa banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo. Yung tinig ng Ama, hindi siya nakita yung Ama, hindi man narinig yung
tinig ng Ama, sabi ng Panginoong Hesus dito po sa banal na kasulatan. Basahin ko sa inyo rito sa 5:1, kabanatay 37. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailanman hindi nyo narinig ang kanyang tinig, hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. O yun o, yung ating Amang Diyos, hindi pa po nakaririnig yung tinig niya, o hindi pa siya nakita yung anyo. O basahin ko po sa inyong muli. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailanman hindi nyo narinig ang kanyang tinig, hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. O yun o, wala pang nakakitang sa ating Amang Diyos hindi pa nakakita yung anyo niya, hindi pa narinig yung tinig niya. Kaya yung narinig nilang tinig dito sa Gawa 22:1-14, yun yung Panginoong Hesus. Siya po yung Diyos ng ating mga magulang, sabi sa banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyong muli. Basahin ko sa inyong muli rito sa 22:7 saka 14. At ako'y napasubasob sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ako'y sumagot, at sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya sa akin, ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig. O yan o, ang Panginoong Jesus yung narinig nilang tinig O yung tinig ng Ama, hindi pa naman po naririnig yun Tapos sabi rito, sa 14, yung pala yung Diyos ng ating mga magulang, yung Panginoong Hesus. Ito, basahin ko sa inyo rito. Sa 14. At sinabi niya, ang Diyos ng ating mga magulang ay tinilaga ka upang mapagkilala mo ang kanyang kalooban at makita mo ang banal at marinig mo ang isang tinig mula sa kanyang bibig. O yun mula sa bibig ng Panginoong Hesus. Yun po yung Diyos ng ating mga magulang, yung Panginoong Hesus. Kasi nga, lahat ng mga bagay, ibinigay na po yan sa kanya ng Ama. Kaya siya nag-aalaga ng mga tupa. O, yun. Ninilihim lang ang Panginoong Hesus sa lahat ng panahon at lahi. Ayun. Siya po yung Diyos talaga na nagpakita. Ayun. Yun po yung nagpakita ng Diyos kay Abraham, kay Apostol Pablo. Sabi nga ng Panginoong Hesus mapalad ang hindi nakakita, gayon may nagsisampalataya. Na Panginoon ko at Diyos ko. O, tanyo nga, sabi niya sa banal na kasulatan, mapalad ang hindi nakakita, gayon may na nagsisampalataya. O, yun po yung Panginoong Hesus. O, yun po yung nagpakita kay Abraham, kay Apostol Pablo, sa mga apostol. Yun po, siya po yung Diyos talaga na nagpakita. Kasi nga, sabi ron sa may Gawa 22:14, yung Diyos ng mga magulang nagpakita sa kanya at narinig niya kanyang tinig yung pala yung Panginoong Hesus tinig pala ng Panginoong Hesus yun yung tinig ng Ama hindi pa po narinig, di ba? Sabi sa John 5:37. Ito katunayan, ito po yung katunayan na ang nagpakitang Diyos kay Abraham. Yun po yung Panginoong Hesus, yung Diyos ng kaluwalhatian. Ito po. Ito po yung last verse na babasahin ko sa inyo sa Gawa 7:1-2. Ito, yung Diyos ng kaluwalhatian at saka Panginoon ng kaluwalhatian, saka yung Panginoon ng mga hukbo, yun po yung Panginoong Hesus. Iba naman po yung Ama ng kaluwalhatian, yun po yung Ama ng ating Panginoong Hesus. Ito, basahin ko sa inyo rito sa Gawa 7:1-2. At sinabi ng dakilang saserdote, tunay baga ang mga bagay na ito? At sinabi niya, mga kapatid na lalaki at mga magulang, makinig kayo, ang Diyos ng kaluwalhatian ay napakita sa ating amang si Abraham nang siya'y nasa Mesopotamia bago siya tumahan sa Haran. Ayun yung Diyos ng kaluwalhatian nagpakita raw kay Abraham. Yun po yung Panginoong Hesus. Kaya sabi ng Panginoong Hesus dun sa John, nakita niyo yung araw ni Abraham, nakita siya ni Abraham. Diba sabi sa John
8:56. O yun po, nakita ni Abraham yung kanyang, nung araw na nagpakita sa kanya. Ito, basahin ko po sa inyong muli. Sa katunayan, ang nakita ng Diyos ni Abraham, yung Diyos ng kaluwalhatian, yun po yung Panginoong Hesus. Dito po sa Gawa 1:2. At sinabi ng dakilang saserdote, tunay baga ang mga bagay na ito? At sinabi niya, mga kapatid na lalaki, at mga magulang, makinig kayo. Ang Diyos ng kaluwalhatian ay napakita sa ating amang si Abraham nang siya'y nasa Mesopotamia bago siya tumahan sa Haran. Ayan, nagpakita ang Panginoong Hesus talaga sa kay Abraham. Nung sabi ron sa John 8:56, saka rito sa Gawa 7:1-2. God bless po. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus mapalad ang di nakakita, gayumay nagsisampalataya. God bless po. Sana naunawaan nyo, isang pagka-Diyos ng ating Ama, isang pagka-Diyos ng ating Ama, isang pagka-Diyos ng ating Ama.